meron po doon yung mga doble-doble. Parang yung merong extra pera na hinihingi sila, nakagaya lang din naman po ng DSWD yung trabaho o paglalaanan ng pera nila. Isa pa doon yung labis-labis, sobra-sobra na mga para lang po sa mga Vice President advisor ho, mga kababayan. 100 million. 5% nung hinihingi nila mapupunta sa Vice Presidential Advisor ho. Not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. Uy, may Grace Piatos ba yun? It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling kadramahan. Correct. Ayan nga, pati nga ho yung interim release ni dating Pangulong Duterte, dinadali nila ng kadramahan. Akala naman nila, makukuha sa ganun yun. Di ba? Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So Madam Speaker, Sabi ni Hazel Phoenix, sarap tumawa, humalakhak habang nagsasalita si De Lima sa pool sa bungo. Akala ko sasabihin mo, sarap humalakhak kasi yung nagpakulong sa kanya, ngayon nakakulong na sa ibang bansa pa. Tapos siya, nasa labas na. Akala ko sasabihin mo, karma eh. Ma'am Viola G, salamat po sa inyong super sticker, ma'am. Appreciate po. Madam Sponsor, I respectfully Ayan, sabi ni Ma'am Viola G, pang 3-in-1 po. Maraming salamat. Appreciate po ng Team MR yan. but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President. Vice President. Vice President. Ay, Vice President. Dininaw naman agad eh. 889 Pero mga bossing, meron din mga kampon ang Vice Presidente sa loob ng Kamara at sila po yung tututol dyan. 0.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Maraming salamat po. Madam What Speaker, does the sponsor say? Ayan na. Si Swansing. Ewan ko kung saan hinahanap si Swansing eh. Yung sponsor eh. Pero lalabas na, ayan na. What does the sponsor say? Sponsor, Congresswoman Swansing. Madam Speaker, I move to suspend. Session suspended. Siguro nag-CR pa si Congresswoman Swansing. The Honorable De Lima has an individual amendment. What does the sponsor say? Madam Speaker, the committee accepts the proposed amendment subject to the following. First, we want to protect the interests of the personnel within the office of the Yung propose ni De Lima, tinanggap, mga kababayan, no? Dahil daw para daw maprotektahan ang pera ng mamamayang Pilipino. Vice President. So given that the current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law, we will ensure that the personnel services will reflect that for the benefit of the employees of the Office of the Vice President. And second, we will also ensure that the final budget of the Office of the Vice President will be sufficient for the office to be able to perform its mandate. Sisiguraduhin po natin na hindi po maapektuhan ang pagganap ng Office of the Vice President sa tungkulin ng opisina sa kanilang budget para sa taong 2000. Pero sinabi din ni Sara Duterte, nung dati lang ho, mga kababayan, kahit wala daw budget, magtatrabaho sila eh. Di ba? Pero nung nabawasan yung budget nila, biglang bawi, biglang sinabi is,
magtatanggal po kami ng mga tao dito sa Office of the Vice President kasi nabawasan po yung budget nila. Pero yun yung sinabi nila dati. Di ba? Makakapagtrabaho sila. Ito po, mga kababayan, no? Malayong-malayo po ito doon sa ginawa nung tatay niya. Ayun, kagaya na ng sinabi, sa human rights, kagaya na din po nung kay Leni Robredo, malayong-malayo po. Hindi po ito yung yung nagmamalabis sila sa kanilang katungkulan. Hindi ho. No? Ayaw mo paliwanag. Edi ibabalik namin doon sa dati, which is yung dati ho, mga kababayan, diyan po, halos karamihan ng Vice Presidente, ganyan po yung mga naging naging budget nila. Nagulat na nga lang ako 2025 budget na hinihiling na 2 bilyon. Di ba? O tas ayaw pa magpaliwanag, mga boss. Pero, hindi porket na sinangayuan na, walang tututol. Meron pong mga ilang tututol, mga kababayan. Pakinggan nyo. 26. Salamat po. Indeed, hindi naman talaga po maapektuhan. Kasi, Majority Leader, what does the House say? I'm sorry. Sorry. Madam Speaker, I move to accept the proposed amendment. There's a motion to approve the proposed amendment. Is there any objection? Meron! Minority! The chair hears none. The motion is approved. Okay. Madam Speaker, Majority Leader. I move to recognize the Honorable Ungab. Ayan, di ba? Si Ungab! Ungag! The Honorable Sid Ungag! Ungab! Ungab is recognized. Madam Bata ng mga Duterte. Speaker, thank you, Mr. Majority Leader. Thank you to the sponsoring chairman. This is an objection at the same time since the chair has ruled an appeal to the decision of the chair. Majority Leader. Not to decrease further the budget of the Office of the Vice President. Sobra na ang laki ng ibinaba ng budget ng opisina ng Office of the Vice President. Despite the drastic reductions for Madam Speaker, Majority Leader. may we request that the Honorable Ungab stick to the motion. Magpapaliwanag pa kasi. Anong sobrang binaba? Parehas lang yan eh. Di ba parehas lang ho yan? Nung mga budget, nung mga dating mga vice president, mga kababayan. Siguro ang inaano niya, ang pinupunto niya ay yung from 2 billion na naging 900 tapos ito ayaw pa din payagan, 700 pa din. Yan lang eh. Hindi nyo nga maipaliwanag, hindi nga mapaliwanag ng Vice Presidente. Di ba, Ramjay Negros Island, At Aichang, nandiyan ka pala, Aichang, shout out sa iyo. At si Jack Bueno, tuloy. To appeal the ruling of the sponsor rather than have an explanation. Yes, Madam Speaker. The budget of the OVP has been deducted 2 times already in 2024 and 2025. And another Ayaw nyo paliwanag eh. Yung 2 bilyon na hinihingi ninyo, kung pinaliwanag nyo yon, kung pinarinig ninyo kung saan gagamitin ng Vice Presidente yon, baka na-aprobahan pa yon kahit 2 bilyon. Wala eh. Di ba? Pagpupunta dyan, asta-asta na parang ilalim niya yung mga congressman. Tapos gusto nyo mapagbigyan yon. Ibinalik lang kung ano yung ibinigay sa 2024 ungab. the reduction in 2026 will really, I would say, cripple the office. Only 2/3 of the original budget has been left. So I would like to appeal the decision of the chair, Mr. Speaker. Majority Leader. Botohan na! Madam Speaker, there being an appeal, Botohan na. Magbobotohan ho sila dyan, mga kababayan. Madam Speaker, there is an appeal to the ruling of the chair to reject the proposed amendment. I now move to divide the House. Ayan. For the information of Parang ang layo ito ha. Parang ang layo po nitong si Congressman Sandro Marcos versus Pulong Duterte. Si Pulong, ang mga nakikita lang natin, mananaksak to sa beer house. Pero ganun lang no? the body, Laging absent sa Congress, an aye vote sustains the appeal and the nay vote defeats it. The majority kindly solicits a nay vote. All those in favor to the appeal say aye. Aye.
All those against say Hina. Ang hina na payagan yung pag-apila ni Ungab. Yung mga gusto, yung ibalik lang sa 733. Ano sigaw nila? Oh. favor to the appeal say aye. Aye. All those against say nay. Malakas. Talo. Oh. Talo sila, mga kababayan. Nays have it, the appeal is lost. Walang apilang mangyayari. 733, okay na yun. Pagkasyahin nyo. Tingin ko naman, kasya yan. Di po ba? At saka yung pagyayabang ho ng vice-presidente patungkol doon sa sinasabi niya na kahit walang budget, magtatrabaho kami. Di ba? Ganun yung sinasabi ho eh. Oh, sabi ni Carmen M. Pulong, hindi yan marunong magsulat ng speech niya. Pasalamat kay ChatGPT. Uy, grabe ka naman. Ang laki pa rin, 799. 733. Ma'am Ning Gigi. No? Yun yung budget na aprobado sa kanila last year. 733. Ewan ko kung bakit tumihingi ng panibago na naman. Dapat kapag ka ganon, may hingi ng increase, may paliwanag. Deserve ng mamamayang Pilipino na marinig yung paliwanag kung saan dadalin po yung pera ng bayang Pilipinas.